everyone! Ngayon naman ay maglalagay tayo ng kape dito sa ating condensed milk at atin lang paghahaluin. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinera ng Udelma's Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. Ngayon naman ay sasamahan din natin ng 3 egg yolk. So bali itong 3 ito lang ang ating ingredients. Isang lata ng condensed milk, 1 tablespoon ng instant coffee, at 3 egg yolk. At haluin lang nating mabuti hanggang sa magsama-sama itong mga ingredients. At ngayon naman ay ating lulutuin sa medium heat lang. Lulutuin lang natin to ng mga 8 to 10 minutes at habang nakasalang, continuous ang ating paghalo. At syempre, habang tayo naghahalo ay ito naman ang ating announcement para sa ating Supporters Day. Ang Supporters Day po natin ay every first day of the month. Kaya naman, sa May 1st, i-announce po natin kung sino ba ang makakakuha ng hand mixer. Kaya naman, ngayon pa lang, mag-comment na kayo, subscribe, like, and share sa ating mga social media. I-share lang po natin sa ating mga Facebook itong ating mga video. At syempre, huwag kakalimutang mag-comment at baka ikaw na ang mapipilit magkaroon ng hand mixer. At kapag ganito na itong ating condensed milk, coffee, and egg, pwede na to. At ngayon naman sa isang pinggan, maglalagay tayo ng parchment paper. At itong parchment paper ay lalagyan natin ng kaunting margarine. Pwede rin kayong gumamit ng butter. Gagawin natin yan para hindi dumikit itong ating coffee caramel na candy. Bali candy po itong magagawa natin dito. At ngayon naman ay dito na natin i-transfer itong ating nilutong coffee caramel candy or yung ating condensed milk na nilagyan lang natin ng kape at egg yolk. So ayan, pantayin lang po natin. So ako ang ginawa ko, ikinlose ko tong parchment paper para medyo makapal itong ating gagawing caramel candy. Pero depende sa inyo kung anong size ng gusto nyo at pwede rin naman na naka-open lang. At pagkatapos balutin, ay ilalagay lang muna sa isang tabi hanggang sa lumamig. Pwede rin nating ilagay sa refrigerator. At kung hindi nyo naman babalutin ng ganito, i-set aside nyo na lang at palalamigin. At sabi ko nga, pwede rin nating ilagay sa refrigerator. Ayan, after 30 minutes na nakaref siya, ito na po yung itsura niya, buong-buo na. So ngayon naman, ang gagawin natin ay i-slice naman. Gamit lang tayo ng isang kutsilyo sa pag-i-slice. Ayan, ganyan lang. At yung kutsilyo, pwede rin natin lagyan ng kaunting margarine or oil para hindi siya dumikit. So, continuous lang na pag-i-slice na depende sa size na inyong gusto. At ngayon naman, meron akong nakaredy dito na square-square na parchment paper din at dito natin babalutin. Pwede rin kayong gumamit ng pambalot ng yema. So, depende kung ano yung available sa inyo at siyang madali nyong makukuha, yun ang gamitin yung pambalot. Actually, napakasarap po nitong candy na to. Hindi nakakaumay at magugustuhan ng mga bata at lalong-lalo na ng matanda. Kasi nga, lalong-lalo patukto. Kaya naman, ito na ang ating finished product. At again, ang mga pa-shoutout ay susunod na. At syempre, mega love shoutout kay Mama Erlinda, sabi ni Universal Jute. At mega love shoutout din kay De Leon Daniel. Shoutout to you, Daniel. Mega love shoutout din kay Virginia Salcedo at sa mga taga Novaliches, Quezon City. Shoutout po sa inyong lahat. Kaya naman, maraming salamat pong muli at bye-bye! Mag-ingat po tayo!